Dimples. Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Hindi madali ang buhay ng ating mga kapatid na lumaki sa broken family. Iba't ibang hamon sa buhay ang kanilang pinagdadaanan. Kaya ang iba sa kanila nawawalan na ng pag-asa, lalo na't kung sa murang edad ay namulat na sa buhay na hirap. Gaya na lamang po ng letter sender natin ngayon na si Mary Silva. Dear Dimples, ako po si Mary Silva, 25 years old at only child. Galing ako sa broken family. Mula nang iwan kami ng aking papa, hindi naging madali para sa aking mama na buhayin akong mag-isa. Simula noon ay kinailangan namin magtulungan ni mama para sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya nagtrabaho ako habang nag-aaral sa college. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi ko na alam kung paano kami makakabangon ni mama. Nais kong baguhin ang aming pamumuhay pero kung minsan gusto ko nang sumuko at nawawalan na rin ako ng pag-asa. Ano ang maipapayo mo sa akin, Dimples? Maraming salamat, Mary. Alam mo, Mary, huwag kang kailanman mawawalan ng pag-asa. Kagaya na lamang ng ating makakasama ngayong umaga, napaka-blessed po natin dahil siya po ay dumaan din sa parehong karanasan mo, Mary. Please welcome, we have with us Ms. Michelle Santos, isang inspiring business mentor and digital marketer. Good morning, Good morning, Michelle. Ms. Ang ganda-ganda mo naman sa umaga. Diyos ko, Kayo din talaga. po. Ako naniniwala ako na walang aksidente sa buhay. Ang pagiging present mo today and making time for us is a big, alam mo, testament of God's love, di ba? Kasi katulad mo, ikaw, blessed na blessed ka, di ba? And the least that we can do when we are blessed is to be kind and pay it forward. And that's what you're doing today. Thank you for being here. Si Mary kasi, galing din siya sa broken family. Kwentuhan mo kami, did you also come from a broken family? Yes po, Miss Dimples. Actually, yung mother and father ko po, FW po sila pareho. And then, nagtrabaho sila sa Japan. And then, doon po ako nabuo. Tapos, nung time na manganganak po yung mother ko, since mataas po yung finances ariyan, umuwi po siya sa Philippines. Then, doon na po nag-start sila sa pagiging long-distance relationship. Then, doon na po, naghiwalay na rin sila. Ilang taon ka nung naghiwalay sila? Actually, nung time po na umuwi na siya dito sa Philippines, I know hindi na po sila naging okay noon. So pagkapanganak pa lang po, medyo yung relationship nagsha-shaking na rin po, according to my mother po. Ang sinasabi nila, ang mga anak daw ay nagkakaroon ng security of heart kapag alam niya na ang tahanan na meron siya ay buo. Yes diba? po, totoo po yan. Anong naramdaman mo at yung mga hamon na kinaharap mo noon, nung nagkahiwalay ang mga magulang? Hindi po talaga madali, Miss Dimples, kasi syempre bilang broken family, nung time na nag-aaral din po ako, nagkakaroon din po tayo ng insecurity sa mga classmate ko na sila buo. Tapos ako, hindi po yung family ko, hinahanap lagi yung tatay ko, ganyan. Hanggang sa lagi ko na lang sinasabi, OFW, ganun. Pero yun po, dumating sa point na naku-question ko din yung family na meron ako. Bakit siya naging ganun? Pero wala naman po ako magagawa kasi hindi naman natin control. Did you ever have a time na pakiramdam mo, kasalanan mo? May ganun Meron po. Meron pong ganun. Paano mo nilabanan yung ganung mga thoughts? Yun po. Actually, yun po yung pinaka-isa sa mga challenge ngayon kasi sa panahon ngayon, marami po talagang nagkakaroon ng depression, lalo na sa family. Malaking factor po siya, pero praise God po kasi nagkaroon din po tayo ng relationship kay God. And na-win din po tayo sa church. So may mga tao rin po na nabigay sa akin si Lord, na nag-guide din sa akin para maka-help po sa emotional state ko. That's right. Yes po. At ngayon, coming from a broken family, ang letter sender kasi natin, sinasabi niya na nawawalan siya ng pag-asa. Yeah. At natural yun kasi nga, ang home is the basic unit of the community, Yes, di ba? At kapag yun ay medyo nayanig, pati pagkatao mo nayanig. Totoo po yan. Pero ikaw, you are a representation of somebody who can come from a broken family and be whole. Yes. Oo. How do you do that? Well, yun nga po, nabanggit ko po kanina, hindi po talaga madali actually na growing up na may broken family, and isa sa pinaka-pinanghawakan ko talaga yung Word of God. Talagang yun po, every time na meron po akong down moments, sometimes hindi ko na ma-open kay mama kasi broken na nga siya. So parang ayoko na siyang dagdagan, kaya nagiging strong po ako for her din.
Kasi dalawa lang kami mag-ina. That's right. Lumaki po ako nang wala talaga, as in. And yun, Ang bait mo naman na anak kasi kung ako nanay, parang pag maririnig ko yan na sinasabi mo na ayoko na siyang dagdagan yung bigat na nararamdaman niya. So ikaw, bilang anak, nagkakaroon ka tuloy ng emotion na kakayanin ko to, Yes. magiging malakas ako kasi Yes po. ang nanay ko ay nakakaramdam ng panghihina. At para sa akin, yun ang magandang relasyon ng isang pamilya. Wala namang perpektong pamilya. In fact, may mga pamilya na maaaring sa labas makikita mo kompleto pero sa loob broken Yes na. po. 'Di ba? So, hindi rin ibig sabihin na magkakahiwalay ang pamilya ay broken sila. Opo. Minsan kompleto din, lalong-lalo na pag may anak na kagaya mo. Paano ang relasyon mo sa mga magulang mo? Kasi wala akong nararamdaman na kahit na anong grudge, Wala hatred. po. I feel your energy is so light. Paano ba magagawa ni Mary ang magkaroon ng pusong kagaya mo? Unang-una po talaga is lumapit talaga kay Lord. Hindi ko po pwedeng isantabi yung relasyon natin kay Lord. Kasi si Lord lang po yung makakabigay sa atin ng wholeness. And for me, yung nangyari po sa akin talaga, pwede po kasi ako magtanim ng galit. That's right. Pwede po talaga. Like, choice ko din po yun kung ikikip ko yung hatred, yung envy, insecurity ko. Pero at the end of the day, hindi po yun yung kalooban ni Lord. And at the end of the day, mas lalo lang bibigat yung sitwasyon and even yung heart ko. So right now po, yung situation po namin ng parents ko, I'm so happy, Miss Dimples, kasi wala po talaga akong hatred sa kanila. I really Pareho, love, sa pareho I sa really kanila. love them po. Pareho po sila. Yan, kay mama ko, sa daddy ko nanonood ngayon. Mahal na mahal ko po kayo pareho. And I'm still praying na through this possible, I'm praying na magkaroon pa rin ng tayo na maging buo. Okay Yeah, sila. maging okay sila. So, sa lahat ng success mo na ito, and this is a beautiful prayer that I'm hearing, no, na kadalasan kasi ang sabi nila, ang pagiging successful daw ng tao ay kapag yumaman ka na, marami yeah. ka ng mga naipundan. Opo. Pero ikaw kasi nandun ka na. Pero ang dasal mo ay hindi mas yumaman pa, kundi ano? Whole family po. Forgiveness, yun po. Kasi yung iba po, meron po, yung iba nating mga viewers, I know na buo yung family nila. Pero ang kulang lang yung pera, ganon. Pero marami pong tao din na meron na rin sila na pinapangarap natin, pero ang pinaka gusto lang din nila yung buong pamilya. And marami po sa viewers natin ngayon na kung buo ang pamilya ninyo, lagi natin ito pagpasalamat sa Diyos. Kasi yung pera kikitain eh. Pero yung whole family, hindi yung kayang bayaran ng pera, yung saya na buo kayo at masaya nagsama-sama po. Alam mo, masaya ako kasi I'm sure marami sa mga kapatid nating nanonood ngayon na maaaring may pinagdadaanang challenge Opo. pagdating sa pamilya. Pero pag napapanood ang isang anak na namamayagpag ng ganitong kagaya mo, after all the success, ang nararamdaman ko lang ay ang gusto mo sa buhay maatim at maasam ay ang buong pamilya. Yes po. Kasi aanhin mo ang yaman kung wala ka namang kasama sa buhay mo, no? Nung nangyari to sa mama mo, ginamit mo ba ito bilang inspirasyon? Ay, yes po. No? Para magpursige, no? Para makaahon kayo sa kahirapan. Ano yung Yes po. parang fondest memory mo na paramdam mo yung ramdam na ramdam mo talagang hirap na hirap kami ng nanay ko? Grabe. Bakit ganito? Opo, kasi nung time po na nasa Pilipinas na si Mama, siya na po talaga yung kasama ko. Bumubuhay sa'yo. Yes, Oo. opo. And may moments talaga na hindi na talaga siya nag-decide na umalis pa. Like, hindi na po. As in, dumating siya sa point na dito na lang ako sa Pilipinas, di na ako mag-abroad. Ayaw niya ko iwan. Kasi only child, tas babae. So, sabi niya, ayaw kitang iwan. Sige, dito na lang ako. So, nakita ko yun as, grabe, pwede namang iwan na lang ako para kumita siya. Pero hindi niya ginawa yun. So, nagstay siya rito. And dumating po talaga kami sa walang-wala, Miss Dimples. Hanggang sa, yun nga po, nalaman namin na pwede palang umupa ng mas murang bahay. Kasi nga po, noon, ang trabaho po ng mother ko po, tour guide. Nagra-racket-racket siya. Okay. So, okay po, nakapundar po siya doon ng house. And then, after po noon, nagkaroon po ng bisyo, ganyan. Tapos, nawala po yung lahat ng yun. Kaya po, nangupahan po kami. Alam mo, siguro, ang haba pa kasi ng mga gusto kong itanong dahil masarap mapakinggan to sa umaga, Opo. lalo na sa mga taong nawawala na ng pag-asa pagdating Yes sa po. kanilang pamilya, magpapasko na. Ako siguro gusto ko na lang marinig para sa'yo at para na rin kay Mary na letter sender natin. Ano ang maibibigay mong advice sa mga kapatid natin na kung magulang sila at nakikinig sila at nagdadalawang isip silang i-keep ang family nila together at unahin ang kung anong mas nauunang nararamdaman nila, at also advice sa mga anak na nagkakaroon ng mga magulang na hindi nagkakasundo?
Okay po. Kung may mga pamilya po kayo na buo ngayon, lagi po natin siyang ibabalot ng panalangin kasi we all know na maraming temptation, maraming circumstances na pwedeng gamitin po na maging possibility na maghiwalay. And pangalagaan natin yung pamilya natin kasi yan yung tanging yaman na meron din tayo aside sa meron tayo ngayon na mga material na bagay. And sa anak naman po, bilang anak, kung may broken family man po na nanonood ngayon, gamitin natin to as motivation natin na wag natin nang gawin sa magiging anak or pamilya natin. Kasi doon naman din po ako thankful, Miss Dimples, kasi may buo po ako ngayon na family. I have one son po and talagang grateful ako kay Lord kasi kung ano yung natutunan ko sa parents ko, talagang ina-apply ko rin po ngayon. What is your message for your parents? Parents, Ma, ayan, Daddy, ayan, mahal na mahal ko kayong dalawa and siguro ginamit na to ni Lord para i-touch yung heart nyo na hindi ako nawawalan ng pag-asa na maging buo tayo. Na maging buo tayong pamilya. Mahal na mahal ko kayo, wala akong galit sa inyo. At gagawin ko yung best ko para mas maging proud kayo sa akin. I love you so much po. I'm so sure proud na proud ang magulang mo sa'yo. Kasi ako, hindi mo ako nanay, hindi mo ako tatay, pero proud na proud ako sa'yo. Michelle, sana maraming mga anak ang kagaya mo na kahit na naka-achieve na ng marami sa buhay ay hindi nakakalimutan ang pamilya. Opo. Maraming salamat, Michelle. Okay, hinga na muna siguro ako kasi talagang, alam mo, ang hand talaga ng Panginoon ay napakahusay eh. Opo. Kasi gagamitin ka talaga para maging inspirasyon sa lahat. Maraming salamat at syempre abangan pa po natin mga kapatid ang susunod pang kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay dito lamang po sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.